Alright, update lang po tayo ng mga online loan app na nasa Play Store pero wala naman sa list of recorded online lending platform sa website ng SEC. Linawin ko ha, nasa Play Store siya, nag-ooperate pero wala sa list ng SEC. Okay? Tandaan nyo kapag wala sa list ng recorded online lending platform, red flag din yan. Pero ulitin ko, yung mga SEC registered dyan na mga OLA, hindi din naman lahat is okay hiraman. Tandaan nyo may karamihan dyan mga abusado. Pero hindi ko nasasabing lahat. May ilan din naman na okay hiraman at makakatulong naman sa inyo in case of emergency na kapag kayo nangailangan ng pera. Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po ang aking Facebook at ang aking YouTube at kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo ang video ito, ay palike po at share at malaking tulong din po yan sa aking channel at para lagi po kayong updated sa mga videos natin is hit nyo po yung notification bell para updated po sa mga online loan apps na usapan. Disclaimer ulit, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo sa mga OLA. Hindi po ako nagpo-promote, hindi po ako OLA agent, hindi po ito sponsored. Excuse me. Ako po ay sumusubok silipin at reviewin kung ano yung kanilang proseso ng pagpapautang at yung kanilang proseso ng paniningil. Hindi po ako nanghihikayat, ulitin ko, para magkaroon lang ako sa inyo ng shared real experience na may i-share sa inyo para magkaroon kayo ng tamang expectations, guide o gabay sa kung ano yung sistema ng kanilang operations. Okay, yun lang po. So, nagsimula tayo dito sa mga medyo bago talaga ang labas na mga OLA na nakita ko lang. Kailan ko lang to sinilip, noong Sabado yata. Ngayon ko na siya ginawa, medyo busy talaga. Unahin natin si Cashpedia, online cash loan. Under po siya ng Cashpedia Lending Corporation. Ulitin ko sa list po ito ng website na recorded online lending platform. Ngayon, kung meron silang mga as in registered na mga lending company, it doesn't mean na pwede sila mag-operate sa online. Tandaan nyo, kailangan pa rin kasi nilang isama sa recorded para alam ng kanilang ng company na yan na meron silang operation sa online dito sa SEC para masabi natin na rehistrado at pwede sila mag-operate online, mapa apps o mapa website. Okay? Si Cashpedia, ingat po kayo at mas mabuting alamin nyo kung ano ba yung mga history nito at kung ano yung issue ng mga OLA na binabanggit ko. Excuse me. Then, sumunod si Money Madali. Sinubukan ko itong nakaraan, di ko lang nagawa ng video, i-review ko siya, ulitin ko siya. Okay? Then, under po siya ng Best Friend Lending Corporation. Best friend, Hindi ko lang, pero nasubukan ko, sinilip ko siya, pero hindi ko pa nagagawa ng video. Ulitin ko, gagawin ko na siya ng video sa susunod na araw para magkaroon kayo ng tamang expectations dito sa Money Madali. Okay? Then, sunod po si Mada Pera. Muntik na maging Mada Loan. Senior Lending Corporation, wala rin po siya. Sinilip ko po siya sa list ng SEC. Wala pong Senior Lending Corporation na nandoon sa list na yon. Then ito yung pinakasigat ngayon na nag-ooperate pa rin sa Play Store, itong si Surety Cash. Revoke na po yan Revoke at wala na rin sa list ng SEC itong si Surety Cash. Kaya hanggat maaari, advice ko sa inyo kung kayo nakahiram kayo sa kanya ngayon at hinaharas kayo, it is better to report sa PAOK. Mas makakabuti at makakatulong sa inyo ang pag-report dito sa mga ganito klase ng mga OLA na wala naman na sa list at revoke na at may mga wala nang karapatang magpautang. Sunod po natin si Peso Cash Fast Loans. Peso 101 Lending Services Corporation. Hindi ko siya nakita doon sa mga list. Wala rin po siya. Kaya medyo ingat po kayo. Okay? Then si Fresh Loans na under naman ng Just My Lending Corporation. Ulitin ko kasama to sa mga revoke na mga lending company yung Just My Lending Corporation. Money Snap ng Lending Incorporation. Wala rin po yan sa list ng SEC. Sabihin natin meron sila dun sa lending company o yung sa registered na lending as in. Yung ibig sabihin yung mga walang recorded sa SEC ng online. ZRT Credit, marami nagtatanong sa akin ito. Kung ito ba legit, wala po siya sa list ng recorded online lending platform. Perasuki, under po siya ng Acquire Lending. Wala rin po yan si Perasuki, kaya medyo maging maingat kayo sa mga pangungutang o pag-uutang dito sa mga OLA.
Peso Maya na under ng DSNC Lending Investors, wala po siya. Okay? Sure Money Lending Investors, hindi ko rin po siya nakakita. Okay? GZLend, ito rin, medyo marami ring tanong sa akin ito at sabi nila parang parehas daw sila ng loan tayo, itong si GZLend. Pero wala po itong GZLend sa list ng recorded online lending platform. Pero nung sinilip ko siya sa registered lending companies is Gulzara Lending Investor, meron po siyang registered doon as in lending. Ibig sabihin, papautang siya dapat personal o physical office. At hindi sila pwede mag-operate through online, mapa-website o mapa-apps. Okay? Kasi kailangan recorded sila. Peso Plus Loan ng, ano ba to? Ng Sunloan Lending Investors. Si Sunloan Lending Investors po, ang OLA po niyan ay yung kasyola lang ang nakalagay. Wala pong Peso Plus Loan. So it means, hindi siya kasama na mag-operate sa apps o sa website. Si kasyola lang po yung nakalagay doon na kanilang recorded online loan platform. Okay? Then, yun na po. Yung po yung mga nabanggit ko, siguro mga nasa tracing OLA ito na wala naman sa list ng SEC. So, kung nakahiram kayo rito ngayon, papaalala ko lang, bibigyan ko lang kayo ng advice. Ngayon, nakautang kayo at wala naman sila sa list na recorded online loan platform. It is better na kung kayo hinaharas, ipunin nyo lahat ng harassments na ginawa nila, yung mga utang ninyo na sabihin natin na nagparasyal na kayo, nabayaran nyo na halos yung kapital, tapos sinisingil pa rin kayo dahil doon sa mga interest na ipinataw nila na halos kalahati. Tandaan nyo, bayaran nyo lang po kung magkano yung principal amount. Yun lang po masasabi ko. No? This is based on my opinion na para kahit paano naman hindi tayo nagiging mga OLA farmer. As long as ibigay mo na lang yung principal amount, total, they have no rights to operate kasi nga wala silang registered o wala sila sa recorded online loan platform. Bawal sila mag-operate through online, mapa-apps o website. Tandaan niyo yan ha. Yung mga yan nabanggit ko, they are called the fly-by-nights na OLA. Updated kasi nung nakaraan, parang nag-update na ako dyan, parang nasa Siam lang sila. Kung di ako nagkakamali sa, if I remember it correctly, yun lang po. Kaya nadagdagan ng Cashpedia, tsaka yung Money Madali, tsaka yung isang nasa huli na wala sa isip ko tuloy bigla. So maging maingat kayo. Pag-aralan nyo muna. Make due diligence. Mag-research po muna kayo para hindi tayo nagkakaroon ng problema in the future once nakahiram tayo dito sa mga fly-by-night na mga OLA at sa mga may issue na OLA na nag-ooperate sa Play Store o nag-ooperate man yun sa website. Okay? Kasi minsan, wala nga sa website. Magpo-forward naman ng link sa mga text messages, di ba? Ganyan style ng mga yan eh. Mag-aalok yan pagka nakakatunog sila na namumroblema kayo at meron kayong mga utang sa ibang OLA. So sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalabing ako sa inyo na pakipollow po ang aking Facebook at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa ulitin.